Naku, mahigit sa 153 fighter jets ng China na nakapalibot na sa Taiwan. Ang rehiyon ng Asia-Pasipiko ay muling nahaharap sa lumalalang tensyon, bunsod ng mga aktibidad militar sa pagitan ng China, Taiwan, at mga kaalyado ng Estados Unidos. Bilang tugon, pinalakas ng Estados Unidos ang presensya nito sa rehiyon sa tulong ng Pilipinas at iba pang kaalyado na naglalayong mapanatili ang kapayapaan at balanse sa rehiyon. Sasakupin na ba ng China ang Taiwan? Ano ang naging sagot ng Taiwan tungkol dito? Yan ang ating aalamin. Mga hakbang ng China laban sa Taiwan. Noong nakaraang linggo, nagpakawala ang China ng 153 na fighter jets at iba pang warplanes na nagsagawa ng malawakang pagsasanay sa paligid ng Taiwan. Ayon sa Ministry of Defense ng Taiwan, ang mga pagsasanay na ito ay bahagi ng isang operasyon na tinawag na Joint Sword 2024B na kinabibilangan ng People's Liberation Army, Navy, Air Force, Rocket Force at ang China Coast Guard. Ang layunin ng mga pagsasanay ay magbigay ng mensahe sa mga puwersang sumusuporta sa kalayaan ng Taiwan, partikular sa pagtaas ng suporta mula sa Estados Unidos. Tinawag ng Taiwan ang aksyong ito bilang isang hindi makatarungang provocation na naglalagay sa kanila sa panganib sa gitna ng lumalawak na impluensya ng China sa rehiyon. Bagamat walang opisyal na pahayag mula sa China tungkol sa kanilang tunay na intensyon, malinaw na nais nilang ipakita ang kanilang kapangyarihan sa militar. Para sa Beijing, ang Taiwan ay bahagi pa rin ng kanilang teritoryo at itinuturing nilang ito ay isang domestic affair. Ayon sa mga ulat, tinutulan ng Beijing ang anumang pahayag mula sa Taiwan na nagsasabing sila ay isang independenteng bansa. Mula sa pananaw ng Beijing, ang pagkakaroon ng military drills sa rehiyon ay isang paraan upang subukan ang kakayahan ng Taiwan na tumugon sa banta ng paglusob. Pagsasanib puwersa ng Estados Unidos at Pilipinas. Bilang tugon sa mga hakbang ng China, muling pinagtibay ng Estados Unidos at Pilipinas ang kanilang alyansa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kamandag o venom drills. Ang 10-araw na pagsasanay na ito ay nagsimula sa hilagang bahagi ng Luzon, kung saan tinutok ang kanilang atensyon sa coastal defense at live fire exercises. Ayon kay Major General Arturo Rojas ng Philippine Marine Corps, ang mga pagsasanay ay bahagi ng pagpatibay ng depensa ng Pilipinas at naglalayong palakasin ang kakayahan ng kanilang mga sundalo na magtanggol sa mga posibleng banta mula sa China. Kasabay nito, ipinahayag ni Cato Stewart Glenn ng US Marines na ang pagsasanay na ito ay bahagi ng kanilang estratehiya upang matiyak na handa ang kanilang puwersa sa anumang contingencies sa rehiyon. Bagamat itinuturing itong bahagi ng regular na pagsasanay, hindi maikakaila na ang timing ng mga drills ay isang tugon sa agresibong hakbang ng China. Bukod sa Pilipinas, sumali rin sa mga pagsasanay ang ilang tropa mula sa Australia, Britannia, Japan at South Korea na nagpakita ng suporta sa layunin ng rehiyon na mapanatili ang kapayapaan at katatagan. Pananaw ng iba pang bansa sa rehiyon. Habang patuloy na umiinit ang sitwasyon sa pagitan ng China at Taiwan, patuloy na nagmamasid ang Japan sa mga hakbang ng China. Ayon sa Japanese Maritime Self-Defense Force, naitala nila ang presensya ng Chinese aircraft carrier na CNS Liaoning malapit sa kanilang teritoryo. Ang Liaoning, kasama ng iba pang warships ng PLA Navy, ay nagsagawa ng operasyon malapit sa Yonaguni Island na isang senyales ng pagpapalakas ng puwersa ng China sa karagatan sa paligid ng Japan. Bilang tugon, nagpadala rin ang Japan ng mga fighter aircraft upang subaybayan ang galaw ng China sa rehiyon. Ayon sa kanilang pamahalaan, patuloy nilang babantayan ang aktibidad ng PLA Navy sa rehiyon bilang bahagi ng kanilang pagtugon sa mga pagbabanta sa seguridad. Para sa Japan, ang kanilang pagpapakita ng puwersa ay isang mahalagang hakbang upang maipakita ang kanilang determination sa pagprotekta sa kanilang teritoryo at karagatan. Diplomasya sa gitna ng tensyon. Habang nagpapatuloy ang pagpapakita ng puwersa, patuloy ding isinusulong ng mga bansa ang diplomasya upang maiwasan ang mas malalang sitwasyon. Sa isang pahayag mula sa US State Department, nanawagan sila sa China na iwasan ang mga aksyon na maaaring magdulot ng mas matinding tensyon sa rehiyon. Ayon sa Estados Unidos, patuloy silang maninindigan sa kanilang One China policy, ngunit hindi nila pababayaan ang Taiwan sa oras ng pangangailangan.
Ipinahayag ng mga opisyal ng US na ang kanilang alyansa sa rehiyon ay nananatiling matatag at patuloy nilang susuportahan ang mga bansa na nagtataguyod ng kalayaan at demokrasya. Ang Taiwan, kanilang panig ay patuloy na nananawagan para sa suporta mula sa pandaigdigang komunidad. Ayon kay Taiwan President Lai Ching-te, ang kanilang bansa ay handang ipagtanggol ang kanilang kalayaan mula sa anumang banta. Dagdag pa rito, hinimok ng Taiwan ang ibang mga bansa na magkaisa laban sa agresibong kilos ng China sa rehiyon. Bagamat hindi pa umaabot sa aktwal na labanan, malinaw na ang Taiwan ay handa na protektahan ang kanilang soberanya. Ang papel ng Pilipinas bilang isang strategic ally. Sa gitna ng tensyon, lumitaw ang kahalagahan ng Pilipinas bilang isang strategic ally ng Estados Unidos sa rehiyon. Ang kanilang participation sa mga military drills ay nagpapakita ng kanilang pagnanais na mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ayon sa Philippine military, ang mga pagsasanay ay bahagi ng kanilang pangmatagalang estratehiya sa coastal defense at hindi lamang sagot sa mga nangyayari sa Taiwan. Sa kabila nito, malinaw na nakikinabang ang Pilipinas mula sa pagtutok ng US sa rehiyon, lalo na't patuloy na nakakaranas ang bansa ng mga banta mula sa China sa West Philippine Sea. Kasabay ng mga ito, nananatiling aktibo ang diplomatikong relasyon ng Pilipinas at China sa kabila ng mga alitan sa teritoryo. Sa mga nakaraang pahayag, iginiit ng pamahalaan ng Pilipinas ang kanilang karapatan sa kanilang teritoryo, kasabay ng panawagan na magpatuloy ang usapan upang maiwasan ang karahasan. Gayunpaman, nagiging hamon para sa Pilipinas ang balanseng relasyon sa pagitan ng China at ng kanilang tradisyonal na kaalyado, ang Estados Unidos. Epekto ng tension sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Ang patuloy na tension sa pagitan ng China, Taiwan at mga kaalyado ng Estados Unidos ay may direktang epekto sa kapayapaan sa buong rehiyon ng Asia-Pasipiko. Ayon sa mga eksperto, ang bawat kilos ng mga pangunahing bansa sa rehiyon ay maaaring magdulot ng epekto sa ekonomiya, diplomasya at seguridad. Bukod sa pangangailangan ng karagdagang pondo para sa military drills, nagiging hamon din ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga bansa upang maiwasan ang eskalasyon ng tensyon. Para sa Taiwan, ang presensya ng mga warplanes ng China ay isang direktang banta sa kanilang seguridad. Samantalang para sa China, ang patuloy na pagsuporta ng Estados Unidos sa Taiwan ay itinuturing nilang pakikialam sa kanilang usapin sa teritoryo. Ang pagkakaroon ng venom drills ng Estados Unidos at Pilipinas ay nagbibigay din ng mensahe sa Beijing na ang rehiyon ng Asia-Pasipiko ay handang tumugon sa anumang banta. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagsusubaybay ng mga bansa sa rehiyon sa bawat kilos ng China at ng kanilang mga kaalyado. Habang hindi pa umaabot sa ganap na digmaan ang sitwasyon, ang patuloy na pagpapakita lakas, malinaw na nakasalalay sa diplomasya at patuloy na pag-uusap ang hinaharap ng rehiyon. Ang pagsusumikap ng bawat bansa na magpatuloy sa mga negosasyon kasabay ng pagpoposisyon ng kanilang militar ay naglalayong tiyakin na ang mga tensyon sa pagitan ng China, Taiwan at mga kaalyado ng Estados Unidos ay hindi humantong sa isang malawakang alitan. Sa huli, ang pangarap ng kapayapaan sa rehiyon ng Asia-Pasipiko ay nananatiling isang hamon na dapat harapin ng buong komunidad pandaigdig. Ikaw, sa tingin mo magtatagumpay kaya ang China sa mga balak nito sa Taiwan kahit nandyan ang Estados Unidos at mga kaalyado nito? Ikomento mo ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.